May isang baryo sa kabila ng kabundukan. Isang baryo na wala sa mapa at matagal nang napabayaan. Isang baryo na tanging mga lokal lamang ang nakakaramdam ng takot kapag binanggit ang pangalan ng isang tao. Ed Caluwag. Si Ed, sa unang tingin, ay isang simpleng batang lalaki na lumaki sa isang baryo na punong-puno ng mga kwento ng kababalaghan. Siya'y lumaki sa isang tahanan ng mga abogadong may malasakit sa kanilang pamumuhay. Pero ang tunay na lihim ng kanyang pamilya ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong saksi. Ang kwento ni Ed ay hindi nagsimula sa isang masayang pamilya o simpleng buhay, kundi sa isang gabi na nagbukas ng pinto sa isang mundo ng dilim na wala ng pagbalik. Noong isang malamlam na hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kabundukan, naglakad si Ed patungo sa gubat. Ang gubat na tinatawag ng mga matatanda na gubat ng lihim. Pinag-uusapan ng mga tao na may nangyaring hindi maipaliwanag doon, kaya't iniiwasan nilang lumapit. Ngunit para kay Ed, ang gubat ay tila may isang nakatagong tinig na nagsasabing, "Dito ka." Bata pa lang si Ed, may mga pagkakataon na sa kabila ng lahat ng mga warnings mula sa mga tao sa baryo, lagi siyang tinatablan ng isang kakaibang curiosity. Isang gabi, nang gabihin siya sa kakalakad sa kagubatan, nakita niyang kumikislap ang isang bahagi ng madilim na lugar. Isang matandang puno ng balete na tila buhay. May mga ugat na naglalabas ng malamlam na liwanag at doon, sa ilalim ng punong iyon, natagpuan niya ang isang lumang aklat. Sa bawat pahina ng libro, natutunan ni Ed ang mga sinaunang ritual. Mga ritual na sinasabing may kakayahang magbukas ng pinto sa mga nilalang mula sa dilim. Hindi na nagdalawang isip si Ed. Binasa niya ito at tinanggap ang tawag ng mga nilalang na matagal nang nakakulong sa kabilang mundo. Lumipas ang ilang linggo at ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtaka. May mga kwento ng mga batang nawawala sa gabi, mga hayop na natagpo ang may kakaibang mga sugat at mga anino na parang sumusunod sa mga dumadaan sa madilim na bahagi ng baryo. Wala ni isang tao ang nag-isip na si Ed Caluwag ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hanggang isang gabi, isang hindi maipaliwanag na alinggawngaw ang narinig mula sa mga kabahayan ng baryo. Ang tunog ng mga alinggawngaw ng mga nawawalang kaluluwa. Isang matinding sigaw ang lumabas mula sa tuktok ng bundok at sa gitna ng dilim, si Ed Caluwag ay muling nagpakita. Ngunit hindi na siya ang batang kilala ng lahat. Ang mga mata niya ay kumikislap ng malalansang dilim at ang kanyang katawan ay parang may hindi normal na lakas. Dahil sa kanyang mga pagsasanay sa mga ritual ng sinaunang kulto ng kanyang pamilya, si Ed ay naging isang nilalang na may kakayahang magbukas ng mga pinto patungo sa ibang dimensyon kung saan naglalakad ang mga nilalang mula sa kalaliman ng kadiliman. Sa bawat gabi, ang mga anino ng mga kaluluwang nahulog sa kanyang pangangalap ay nagiging mga alagad niya. Mga nilalang na hindi kayang muling bumalik sa mundong ibabaw. Sa kanyang pagbabalik, nagdala siya ng takot sa bawat sulok ng baryo. Bawat makasalubong niya ay tila natutukso na sumunod. Ngunit sa bawat hakbang nila, nagiging mas malakas ang pagkakontrol ni Ed sa kanilang kaluluwa. Minsan nagiging tila wala ng pag-asa ang mga tao. Parang patuloy silang sinusundan ng mga anino, ng mga katahimikan na punong-puno ng kabang luha. Sa isang gabi, isang grupo ng mga tao ang nagsanib upang subukang labanan si Ed. Ngunit sa kanilang paghahanap sa gubat, naabutan nila ang isang bagay na hindi nila inisip, ang sinaunang altar na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Doon nila natuklasan ang isang lihim. Ang tunay na kapangyarihan ni Ed ay hindi galing sa kanya, kundi mula sa isang lumang nilalang na nakatago sa ilalim ng mga ugat ng puno ng balete.
Si Ed ay isang daluyan, isang portal na naglalabas ng mga nilalang ng dilim sa ating mundo. Ang sino mang magsubok labanan siya ay magiging bahagi ng kanyang kaharian ng dilim. Ngunit may isang tao sa baryo na hindi susuko, si Aling Rosa, ang matandang manghuhula. Sa kanyang mga huling hula, natuklasan niya ang tanging paraan para maputol ang ugnayan ni Ed sa mga nilalang ng dilim. Kailangan nilang sunugin ang aklat na nagbigay kay Ed ng kapangyarihan. Ngunit ang tanong, paano nila maaabot si Ed kung siya ay napapaligiran ng mga kaluluwang hindi maipaliwanag? Isang huling pagtatangka ang ginawa ng mga natirang buhay at sa pamamagitan ng mga ritual ni Aling Rosa na pagtagumpayan nila na matuntun si Ed at ang aklat. Ngunit sa pagtanggi ni Ed na isuko ang kanyang bagong anyo, isang nakakatakot na laban ang nangyari. Isang laban hindi lamang sa pisikal na katawan, kundi sa mismong kaluluwa ng bawat nilalang. At sa pagtatapos ng gabi, tanging mga alingaw-ngaw at mga matang kumikislap na lang ang naiwan. Isang lihim na muling nabanggit. Si Ed Caluwag ay hindi tunay na patay. Siya'y nabuhay sa pamamagitan ng mga anino at ang kanyang pangalan ay patuloy na maghahasik ng takot sa mga hindi handa sa mga lihim ng gabi.